Worship the Lord in the beauty of His holiness. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit of the living God. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga po sa mga kapatid sa Doha QICM at mga kapatid sa mga dati kong Kalsad Group dyan din sa Doha at sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po at welcome po ang bawat isa na makipag-aral po sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito na iyong itinakda. Nagagalak kami na kayong aming Panginoon na tagapagligtas. Pangunahan niyo po ang aming pag-aaral sa simula hanggang matapos. Marami pong salamat sa maaabot namin sa Ebanghelyo. Pinupuri ka namin, pinararangalan sa lahat ng mga kapatiran sa bawat buhay nila. Kayo po magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, ito po ang aming samudalangin. Amen. Amen. Magandang umaga. Yan, Sister Evelyn Oblea. Good morning. So, kahapon po ay sinimulan ko yun pong pag-aaral natin patungkol sa mga plano ng Diyos sa atin. Siya ang Diyos at wala nang iba at siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga hangarin ay mananatili sapagkat sinabi niya ito, tutuparin niya. Katulad din ng naging halimbawa sa buhay ni Joseph o si Jose, ipinahintulot ng Diyos na siya ay mapunta sa Ehipto. Mahabang kwento ang buhay ni Joseph at sa pamamagitan noon pagpunta niya sa Ehipto ay nailigtas ang mas marami. Binasa rin po natin yung Romans chapter 8 verse 28 na ang alam natin kahapon po binigyan ko ng diin yun. Alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa sapagkat ito ay sang-ayon sa kanyang panukala. Ang panukala niyang ito ay doon sa mga taong nagmamahal sa kanya na tinawag niya sang-ayon sa kanyang kalooban. So ngayon pong araw na ito, pag-aaralan natin ang layunin naman ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo. Good morning. Ayan po, Sister Lenlen Manansala Dulo. Ayan. Magandang umaga. Dito po tayo magsisimula sa Isaiah chapter 52 verse 13 hanggang chapter 53 verse 12. Kaya buksan niyo po ang inyong Biblia, Isaiah 52 verse 13 hanggang chapter 53 verse 12. Ganito po ang ating mababasa. Isaiah 52 verse 13. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya. Halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami din ang mga bansang nagugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan at mauunawa ang di pa narinig ni naman. Isaiah 53 verse 1. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sinong makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ni Yahweh? Kalooban, ito po nakalagay, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang loob o kagandahang makakatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin
para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang tumanggap, ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat magbata. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman, tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. So titigil po muna ako dito sa mga talatang ito, sapagkat meron pong layunin ang pagpapakasakit. Katulad po ng sinimulan natin kahapon, na kung minsan nagkakaroon po tayo ng mga pagsubok, sapagkat yan po ay bahagi ng itinuturo ng Panginoon sa atin at hinuhubog sa bawat buhay natin. At ang pinakamainam na halimbawa ay ang ating mismong Panginoong Jesucristo. Ito pong nakasulat na ito na binasa natin sa Lumang Tipan ay matutupad sa Bagong Tipan. Pero sa Lumang Tipan ay ipinapahayag na kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. More than, I think po, between 600 to 700 years bago nangyari na ang ating Panginoong Jesucristo ay may papanganak dito sa lupa at ang sunod-sunod na mga bagay na kanyang ginawa. Ito po ay nasulat na sa Lumang Tipan. Kaya nga po binasa natin hanggang pong verse 12 po yan, hanggang chapter 53 verse 12. So nag-stop po muna ako ng hanggang verse 7 ng Isaiah 53. So ang binasa po natin ay Isaiah 52 verse 13 at matatapos po ng Isaiah 53 verse 12, sapagkat nakapaloob po doon ang angkop sa ating pag-aaralan ngayon. Katulad po ng binasa natin, ito ang naglalarawan sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ay mapagbata, ibig sabihin mapagtiis siya, lalo na ang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang pagdadaanan niyang paghihirap, na siya ay sasabihan at ng mga tao at ipinagbubunyi ng mga tao na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Bago pa man nangyari yun, nararamdaman na ng Panginoon ang lahat ng sakit at hirap na kanyang dadaanan. Tiniis niya po lahat ang mga bagay na ito para sa atin. Kaya nga, sabi niya, ito po yung tanong sa atin, sa paanong kapamaraanan na si Kristo ay dumanas ng hindi makatarungang pagpapakasakit. Ayan po, basahin po natin uli. Yung kapamaraanan na dinanas niya, hindi makatarungan sapagkat wala naman siyang kasalanan, pero tiniis niyang lahat yan para sa atin. Basahin po natin Isaiah 53 verses 3 to 5. Nakalagay po dito, hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya napansin, hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So ito pong mga talatang ito na binasa natin uli, bagamat kanina binasa ko na po yung mga bagay na yan. Makikita po natin yung
Anong pagpapakasakit na tiniis ng Panginoon? Hinamak siya ng mga tao. Natatandaan po natin sa Bagong Tipan, puro magagandang bagay ang ginawa ng Panginoon Kristo. Wala siyang ginawang anumang kamalian. Patuloy siyang nangangaral, nagtuturo sa mga tao. Maraming mga himala ng pinagaling ng Panginoon, pinakain ang mga mas marami. Sa isang iglap, parang nawala lahat ito sapagkat mayroong hangarin ng Diyos na mas mataas kaysa ating nalalaman. Kaya nga, makikita natin na nakalimutan na nilang lahat ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. At sa oras na iyon, hinamak pa siya ng mga tao at itinakwil. Kitang-kita po natin yan sa Bagong Tipan. Tiniis niya. Yun po ang isang matandaan sana po natin. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Dahil, bakit? Bakit niya tiniis ang lahat ng bagay nito? Bakit niya tiniis ang lahat ng hirap? Dahil sa ating mga kasalanan. Yun po ang dahilan. Ang pagtitiis ng Panginoon sa Kristo ay para sa atin, hindi para sa Kanya. Siya ang nagdanas, siya ang nagdusa physically. Talagang sinaktan po siya. Talagang hanggang sa kanyang pagkamatay. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Dahil sa ating mga kasalanan, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Kaya doon po nakatala na sa lahat ng mga sugat ng kanyang katawan, tayo ang nagsigaling. Siya ang naghirap, pero ang magiging bunga nun, tayo ang magsisigaling. Kaya nga po, sinasabi sa atin na tiniis niya lahat ng ito. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Importante pong ito ay ating nauunawaan para sa ganon, kung may mga pagtitiis man tayo, hindi ganito kasidhi, hindi ito kalalim. Ang Panginoong Kristo lang ang siyang natatangi at karapat-dapat na daanan man niya ang mga bagay nito. Siya ang lubos-lubusan na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, sa lahat ng ginawa na ito ng mga tao sa Kanya, ano ang Kanyang ginawa? Ano ang Kanyang nasa puso? Mababasa po natin yan sa talatang 7. Isaiah 53 verse 7, sabi, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit na gupitan. Ano po ang sinabi ng ating Panginoon Kristo? Meron po ba siyang sinabi, meron po bang sinabing, wala po siyang sinabing, ang sakit-sakit naman, napakahirap naman nito. Wala po siyang sinabing ganun. Ang nakatala sa Biblia ay hindi siya tumutol. Wala siyang sinabi kung gaano yung hirap na kanyang tiniis. Quiet lang siya. Tahimik lang siya. Lahat ng mga bagay na kanyang naranasan, hindi na mutawi sa kanyang bibig na siya ay tumututol, na siya ay nagsasabing napakahirap. Napakaganda pong halimbawa yun para sa ating lahat. Ang ating Panginoon Kristo, ang pinakamasidhi na paghihirap ay dinanas niya. Pero hindi siya tumutol, hindi siya nagsalita ng anumang negatibo. Tinanggap niya lahat ito para sa iyo at para sa akin. Bakit nga? Ayun. Para sa kaninong kapakanan, So basahin po natin, verse 8. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan. Nagbabasa po ako ng Biblia, Isaiah 53 verse 8. Wala mang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Tingnan niyo po ito.
Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Yun po, ang sabi po ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos Ama, sinabi ni Yahweh. Yan po ay nakatala sa Biblia. Ito yung salita ng Diyos kung bakit niya pinahintulutan ng ating Panginoon Kristo na magbata ng lahat ng ito. Sabi niya, kalooban ng Diyos na mangyari ang bagay na ito. At ang ating Panginoon Kristo, inihandog niya ang sarili. Para saan? Para magkaroon tayo ng kapatawaran. Kaya po, makikita natin na ang pagtitiis ng Panginoon ay nagbunga para tayo ngayon na nakikinig. Tayo ngayon na sa ating henerasyon, narinig natin ang mabuting balita ng kaligtasan at tayo lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran at tayo pinatawad dahil mayroong nagbigay ng buhay para sa atin. At yan nga po ang ating Panginoong Kristo. Dahil sa atin, kaya siya naghirap. Tiniis niya ang lahat ng bagay, hindi para sa kanyang sarili. Ating Panginoon Kristo, wala siyang kasalanan. Subalit, lahat ng kasalanan natin ay dinala niyang lahat sa kanyang pagkamatay, sa kanyang paghihirap, hanggang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang pagkalibing, hanggang sa siya ay nabuhay na maguli bilang patunay na siya ang totoong Diyos. Kaya po, kung babasahin po natin yung 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter, 1 Pedro, pangalawang kabanata, talatang 21. 1 Peter chapter 2 verse 21. Nakalagay po dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. So, ipinaliliwanag po sa atin na kung meron man tayong pagtitiis, alalahanin natin na mayroong tunay na nagtiis para sa atin. Kung yung mga pagtitiis natin ngayon, imbes na tayo laging nagrereklamo sa pagtitiis, sa mga nagiging pagsubok natin, sabihin natin, Panginoon, kung ang anuman ang hangarin mo para sa nagiging pagsubok kong ito, turuan mo ko, tulungan mo ko na pagtagumpayan ko ang lahat ng ito, nang hindi na ako nagrereklamo, nang hindi na ako nagsasabi ng negatibong bagay sa aking bibig, kundi malaya kang kumilos sa aking buhay. Yun po ang ating sabihin. Imbes na tayo nagrereklamo, bakit ako Lord? Bakit nangyari sa akin ito? Bakit ganito ang sitwasyon? Bakit maraming mga problema? Bakit maraming mga pagsubok? Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Basahin ko po sa wikang Tagalog, sa wikang Ingles. 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi niya, for you have been called for this purpose. Kaya nga po ang ating pag-aaral ngayon ay purpose. Yung hangarin ng Panginoon. Sabi niya, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Sa English, for you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. So, ibig sabihin, kapag may mga tiisin tayo, may mga pagsubok sa tayo, hindi naman natin sinasabi, sige Lord, magdaan ako ng pagsubok. Hindi naman natin po sinasabi yon. Halimbawang ibinibigay ng Panginoon yon at may mararanasan tayo mga pagsubok o pagtitiis, imbes na tayo nagrereklamo,
sasabihin natin sa Panginoon sa panalangin na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok nang hindi tayo reklamo ng reklamo sa ating bibig. Kundi sabihin natin, maraming salamat sa hangarin mo sa mga bagay na pinagtitiisan ko, sapagkat alam kong mayroong magiging magandang bagay na mangyayari pagkatapos nito. Katulad po ng ating Panginoon Kristo, tiniis niya lahat ng paghihirap, lahat ng pagpapahirap sa kanyang katawan hanggang namatay siya. Siya ay inilibing. Pero nabuhay siyang mag-uli. At dahil doon, ikaw at ako ay may pagkakataong makapagbalik loob sa Diyos. Kaya nga po, kung meron tayong mga tiisin, di na po tayo nagtataka, kundi gusto natin na kung anong hangarin ng Diyos sa mga pagsubok natin, mapagtagumpayan nating lahat yun. At ating maisip ng ating Panginoon Kristo, tiniis niya ang lahat ng bagay. So meron tayong halimbawa. Hindi lang tayo ang nakaranas ng pagtitiis. Siya na ating Diyos na nagkatawang tao ang nagtiis ng lahat ng bagay para sa ating kaligtasan, para sa kapatawaran ng ating kasalanan, para makapagbalik loob tayo sa Diyos. Kaya nga, marapat tayong may ngiti sa ating mga labi kahit na may mga pagsubok tayo. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na tinuturuan nyo kami. Ang mga salita ninyo ay ipinapaalala ninyo sa amin. Para sa ganon, hindi kami nagkakaroon ng pagtataka o mga pagdududa sa inyo sa pagsubok na aming nararanasan. Kundi natutuwa kami sapagkat ikaw ang unang nagtiis at dahil sa iyong pagtitiis, kami ay naligtas. Maraming salamat po. Ipapaunawa niyo po ang mga bagay na nararanasan man ng karamihan upang sa ganon mas matutunan namin magdepende sa iyo, magtiwala sa iyo, manalangin sa inyo at panghawakan ang mga salita ninyo upang hindi kami malayo sa inyo kundi kami lalong mapalapit sa inyo. Marami pong salamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang tumutulong sa aming kami managumpay. Mapurihan ka, maparangalan ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Marami pong salamat, Ama, sa hangarin mo. Amen. Amen. Tanggapin ang maaliwalas na mukha at damdamin sa ating mga nararanasan araw-araw. Tanggapin na ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa atin at nagbibigay ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok natin. Tanggapin ang biyaya ng pagtitiis, tanggapin ang biyaya ng kagalakan at kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Tanggapin ang kakayanang managumpay, tanggapin ang kagalingan, kalusugan, tanggapin ang mga biyayang ibinibigay ng Panginoon araw-araw. Sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. So marami pong salamat. I'll see you po tomorrow. God bless po. Bye for now.